A blessed morning, church. Today we are here to be in the presence of our mighty God. And as we declare His faithfulness, may we all rise together and bow our heads in prayer.
Father, we praise you, we honor you, and we glorify you. Thank you for your faithfulness that you have shown to us again and again. For Christ's love that covers us with grace, we know that you are always with us. Help us remember your love and mercy when we look up to you, and we acknowledge that we are nothing without you. So we surrender our hearts. Build our lives in your love, Lord. Build our lives. And may your Spirit be with us as we meditate on your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning! Nagakalipay kita nga sa pihak sang mga nabahaan, mga nagkalamatay, mga naaksidente, pero this morning we are here to honor, to praise. We have still the opportunity to sing songs, to glorify God, and to give Him our highest thanksgiving. Pero nga pagkatunan sa sini nga aga, ang prutas nga nagalast dugay forever. It lasts. Ini siya abi nga prutas kung magtubo kag manginyara sa aton nga kabuhi, it will start to grow. It will start to bear much sa aton kag nagatubo ka kag nagahamtong ka sa imong kabuhi. That's why kung lantaw naton sa aton nga text nga ginsulat ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is the result of His presence within us. So very clear, this is the amplified version. The fruit of the Spirit is the result of our connection of the very presence of the Holy Spirit within us. No? Ano nga ba niya? First is love. Love is the unselfish concern for others. Joy is the inner. No? Ara dapat sa aton. Ang joy nga hindi lang siya pang panandalian, kundi kalipay nga nagapadayon despite and in spite of our circumstances. The peace that the world cannot give to us. Patience, not the ability to wait, but to how we act while waiting. So, amo galing ang pasensya naton. Hindi nga magpasensya ka nga dugay ka, magulat, kundi kung paano ang imo nga kabuhi, ang imo nga character, ang imo reaction while you are waiting. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and such things there is no law. So, amo nang aton nga pagpamalandungan ang tatlo ka last nga prutas ang atong pagpamalandungan sa sini nga aga. Kung lantaw ninyo, if you will take notice, ang ginambaldara ni Paul is but the fruit, singular. Nga wala siya nagambal, the fruits of the Spirit. Nga ginambaldara ni Paul nga the fruit of the Spirit. Although may ara kita sang 9 ka fruit of the Spirit, nga ang nagambal nga fruit lang. Nga hindi pwede nga fruits kay damo man. You know, the very reason is hindi pwede maghiwalay ang faithfulness sa gentleness. Hindi pwede nga i-neglect nimo ang self-control sa faithfulness. Hindi nimo pwede kuhaon ang love sa joy. Hindi pwede nga masaling ka subong kinanglan peace lang ang ako nga i-cultivate. No. They must all grow together. Amo na nga gingamit ni Paul ang singular nga word nga fruit of the Spirit, kay isa sila dapat. Hindi mo sila pwede nga isa lang ang imo patubuon, isa lang ang imo i-cultivate, isa lang ang imo igapangabuhi. Dapat sila tanan nga fruit of the Spirit magatubo kag ga-cultivate naton dululungan. Dapat mayara ka sang love, dapat ipatubo nimong joy, dapat mayara ka sang peace, dapat mayara ka sang patience, dapat mayara ka sang kindness, dapat may goodness ka, may faithfulness, may gentleness, may self-control. Isa. Hindi pwede nimo mahiwalay. They must grow together. So, pamalandungan naton ang last nga tatlo ka prutas that last. Bearing fruit that last. But silingon, ari ini. Hasta ka mapatay, dapat ari ini sa imo. Resulta ini sang imo pagpamalandong, resulta ini sang imo pagtuon sang pulong sang Ginoo, resulta ini sang pagbabad nimo sa presensya sang Ginoo kag paggahom sang balaan nga espiritu sa imo nga kabuhi. So this is the result. Okay? So ang first nga lantawon naton is faithfulness. Ang isa sang pinakamabudlay even to the Christians, even to the believers, the fruit, faithfulness.
Kaya kung isa mayroon kita sa misunderstanding when we say faithfulness. Madamo sa mga misunderstandings na so lantaw naton ang biblical nga definition sang faithfulness. Faithfulness is not reliability when it is convenient. Nga masaling ka, bangod nga may blessing ako kay Lord, I will be more faithful to Him. Masaling ka kay healthy ako, may pabor ako sa Ginoo ko, I will be more faithful to Him. What if ginpadalaan ka sang Ginoo sang problema nga mabudlay pas anon? What if ara ka subong sa sitwasyon nga mabudlay intindiyon? And you ask God, why and why and why? What if ikaw ang natabunan, ang family mo ang natabunan sang landslide? Will you still be faithful to your God? Makapangamuyo ka pa bala sa Ginoo, makasiling ka pa bala like Job, that I praise you, O God. Natawo ako nga hublas, kag magabalik ako nga hublas, so bisan anong ginaagyan ko, I am faithful to my God until the end. Amo na kung kaysa mga kauturan, kung kaysa mayara kita sa mga misunderstanding, kung mayara sang faithfulness nga ginatawag. Ang definition ng Bible when we say faithfulness is showing up to your commitments. No, ang pinaka-example ginato na, duwa naton ka sa aton nga kids praise. Kay nag-commit sila sa Ginoo, bisan sakit ang ilang mga tiil, bisan maluya ang ilang mga lawas, nagaabot sila bisan 5, 6, 8 lang ang bata, because that is faithfulness to God. Showing up to your commitment because you committed to God. Lord, matudlo kami bisan 5 ang bata. That is your commitment to your God. But silingon, ara na sa inyo nga kabuhi kag sa inyo tagipuson ang prutas nagatubo, nagadamo, nagamultiply. Naintindihan ba naton? So hindi lang na siya sa mga bagay nga kay may blessing ka, mangin faithful ka. Nagalagas ka sang blessing, agud nga mangin faithful ka. Hindi. Sa tion kag sa mga bagay nga mayara sang kabudlayan, dira masukat ang imo pagkamatutom sa Ginoo. Dira masukat kung daw ano ikaw ka faithful sa imo nga Ginoo. Faithful to your commitment, faithful to your calling. Ano gid bala ang calling mo? Kung teacher ka, that is your calling. Masiling ka daw, tamad ko subong magtudlo ba? Hindi lang ko anay siguro. I-online ko lang anay, mga module ang yatag ko, mga 6 ka module, kay tamaran ko anay. Are you faithful to your calling? Kung Sunday school teacher ka, are you faithful? Kung ikaw janitor, are you faithful? Kung ikaw worker sa ganiyo, are you faithful? Kung ikaw manugprotas, are you faithful nga manugprotas? Kung ano nga field nga may ara ka, are you faithful to God? Faithful ka bala sa mga tawo nga ging entrust sa Ginoo sa imo? May mga tao nga hambal sa Ginoo, i-disciple mo ni faithful ka ba sa pag-disciple sa sinang mga tao? May mga friends ka nga nagapangamuyuan, are you faithful sa pagpangamuyo sa ila? Dira masukat kag dira makita ang faithfulness naton nga mga tawo sa Ginoo. That you are there genuinely even though it is hard. Ba mabudlay mangin faithful sa aton nga Ginoo. Mabudlay mangin faithful even sa mga tawo nga makasalamuha naton everyday. Showing up. Ang bisan bala ara ka lang sa pagpamati, mahibi lang sa imo, ma-share sa problema. Are you faithful? Kay ina nga mga tawo ging entrust sa Ginoo sa aton, ina nga mga tawo ginhatag sa Ginoo sa aton agud nga mabuligan naton sila. Are you faithful when no one is watching? Amon ang Bible. Ang tawag niyo ba lang aton Diyos? Bisan makasasala ka, bisan pasaway kita, He is faithful. Bisan hindi ka magsimba sa iya, bisan hindi ka magdayaw sa iya, still God is faithful. Kung kaisa kita nga mga tao, faithful kita kung may galantaw. Faithful kita kung may binipisyo kita sa isa ka tao. Faithful kita kung may mga makuha kita sa isa ka tao. Amo nambal nila, mabalaan mo ang imo friends kung ara ka sa problema. Kay may mga abyan ka nga nami sa imo kung maalwan ka, manami sa imo kung manami ka sa ila. What if nagka-problema ka, may ginapasan ka, faithful pa ba ang aton mga abyan? Dira ang naton makita kag masukat kung daw ano
ang faithfulness sa kabuhi sang isa ka tawo kay mabudlay. Even sa mga mag-asawa, mabudlay mangin faithful. Mabudlay mangin faithful sa imong asawa. Mabudlay mangin faithful sa imong bana. Mabudlay mangin faithful sa imong family. Because the world is becoming more evil and we are prone to the temptation of the enemy. Ang Greek word sang faithfulness nga gingamit ni Paul is pistis. So kung magbasa naman kamo sang Greek halindere, ang Hebrew pabaliskad, pistis. Okay? So it said that it is from the root word faith, belief, trust, confidence, fidelity. So makita nimo dara nga ang faithfulness nagalin sa word nga faith, may ara ka sang pagsalig, may ara ka sang pagtuo. Faithfulness is the outward behavioral expression of your faith. It is the outward expression. So buti rin nagasaling ka, Lord, nagasalig ako sa imo, dapat makita ang imong pagsalig. Nagsaling ka, Lord, I will do this. I will commit myself to do the ministry nga gi-entrust mo sa akon, dapat mapakita pagi sa imo nga pagtuo. Ang faithfulness is the expression of your faith. Nga imo nga ginsaligan, nga imo nga gingtuuhan, dapat magagawas ina. Being faithful is the one who truly trusts God. Di kita bala mga kauturan sinigaga, gasaligid ka bala sa Ginoo? Wala kagid bala nagaduda sa promesa sang Ginoo sa imo? Wala kagid bala tinion nga nag-question ka sa Ginoo nga, Lord, hindi nako sa imo. Wala kagid bala nagbiya sa presensya sang Ginoo. Kay masaling ka, Lord, I will trust you no matter what. Because you are faithful, you are good. Kag sa padayon naton nga pagsalig sa Ginoo, we also become trustworthy. Amo na ang definition sa Bible, kung masaligan ka sa gamay nga butang, iga-promote ka ni Lord, agod masaligan ka naman sa mas dako-dako nga butang. So, but siningon, the more faithful we are, the more trustworthy we become. So, dira makita naton mga kauturan ang aton nga faithfulness sa aton nga Ginoo. Though sometimes we fail, though sometimes we argue, though sometimes we don't seem to know who God is, dapat hindi gin madula ang pagsalig sa aton. Dapat ang ugat sang aton nga faithfulness ara sa katutom sang Dios, amo na nga magpamunga ka. Amo na nga bisan ano ang ihambal sa imo, bisan ano makita mo nga kasandaran, padayon ikaw nga nagamangin matutom sa Ginoo. In Proverbs chapter 20 verse 6, many a man proclaims his own loyalty and goodness, but who can find a faithful and trustworthy man? Sino bala ang trustworthy? Sino bala ang faithful? When in terms of our relationship to each other, when in terms of our relationship to God, because everybody talks about loyalty. Loyal kagid bala sa imong Dios? Loyal kagid bala sa imong asawa? Loyal kagid bala sa imong bana? Because faithful people actually live loyalty. Kung faithful ka, loyal ka. Mayara nga loyal pero hindi faithful. But if you are faithful, you are loyal. Kay hindi tanan nga loyal nga nagasiling, loyal gid ko sa imo, loyal gid ko Lord sa imo, kay bisan anong matabo maserbisyo gid ko sa imo. Nagka-problema nangin royal. Ang loyal nangin royal. Nag-orange iya color. Kay hindi gali na matudtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo sa Dios. Amo na gin describe diri kag na you must be faithful and not loyal. Faithfulness to God comes from your faith expressed in your action. Dira ang aton napundar ang aton pagtuo sa Dios. Wala dira ging gamit nga kinahanglan gifted ka. Wala dira ging gamit nga kinahanglan successful ka, kundi ang gingamit dira sang balaan, you must be faithful sa Ginoo. Who can find the faithful and trustworthy man? Wala dira ging gamit nga who can find loyal and trustworthy. Kundi gingamit rin faithful and trustworthy. Masaligan ka kay kung faithful ka, masaligan ka gid.
Saligan ka gid sang Diyos. Anong hambal niya? Kay masaligan ka? In Matthew 25:21, his master said to him, "Well done, good and faithful servant." Kay faithful ka. Well done. Nahimo mo ang maayong butang, nahimo mo ang gimbilin ko sa imo. Good, my good and faithful servant. Amo na yung commendation sa Ginoo naton. My good and faithful servant. Wala niya diri gimbutanga, my beautiful, my successful, my rich servant. Ginambal niya, my good and faithful servant. Well done. Amo ng faithfulness. At the end of our labor, nga ginghatag sa aton nga Ginoo, nagsiling siya, well done. My good and faithful servant. You know, God is preparing His people to not just stay nga, magpadayon ka ba lang, wala kagid sang matudtuod nga faithfulness sa Ginoo. Kaya at the end of every work, of every labor, nga ginghatag nimo sa Diyos, masalingid saya, ang last nga yung balasin mo, you have been faithful and trustworthy. You have been faithful. Good and faithful servant, ang balasin Ginoo, you have been faithful and trustworthy. So, nakita natin, church, faithful and trustworthy. Sa imo nga pagkamatutom, sa imo nga faithfulness sa Diyos, ginasaligan kag pagasaligan kagid sang Dios. So that's why ang duha naton ka maestra sa aton nga kids praise nangin faithful, ging saligan, ginamat-amat sila restore sa ilang nga kalawasan because hambal sa Ginoo, well done. Di ba? Bisan pila lang nagabalik, bisan nga daw ginahapo sila, ginainitan, well done. Amo na hambal sa Ginoo, well done, my faithful and trustworthy servant. And I will put you in charge. Bawa ako gani ginaisip, I will put you in charge of many things. But sila magdamo ang kids praise. Be ready. I will put you in charge of many things. And the very beautiful thing, share in the joy of your master. No? Katahom, hambalong ka sa Ginoo, share the joy of your master. Because you are faithful. Because you are trustworthy. Share the joy of your master. So katahom nga ginambal. Amo na si Paul, even si Paul nagmodel. In 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. Amo na yung ambal ni Paul sa end sa nga journey. I have fought the good and worthy. So kita wala church, kung kuhaon bala kita sa Ginoo, kung maabot na bala ang Ginoo, makasiling bala kita nga, I have fought the good and worthy and noble fight. Makasiling bala kita, na? Nga, Lord, I've done my best. Lord, I've offered my faithfulness to you to the highest level. Like Paul, sa iya nga pag-declare, I have finished the race. Tapos na. I have kept the faith. Wala gid sa nagbiya, wala gid sa naguntat sa pagpangalagan, bisan nga daw hindi nakalakat si Paul, bisan nga damo siya sang sakit, bisan may mga pilas-pilas siya, bisan nga ging priso siya. Ging hambal niya kay Timothy, be faithful to God. Be faithful to the God whom you serve. Amo na gani sa aton diri nga kanta sa katapusan, no? Me and my house, we will serve the Lord. Tama ba? Hindi lang ikaw, kundi ikaw, kagambugos ni mga panimalay, mangin faithful to God until, this is the fruit that lasts. Dapat ari ini sa aton. Dapat nagatubo ini sa aton. Dapat nangin magamatamis ini samtang nagadugay. Samtang nagadugay, no, kung hilaw pang prutas mo, kung magluto-luto na siya, medyo upload pa na. Pero kung tama, gid nga pagkaluto, tamis na ina. So dapat amo kita sa mga kauturan. Samtang nagadugay, naga-faithful kapag sa Ginoo. Hindi nga samtang nagadugay, no? Kung sa diin ka na naglaray-laray. Tama ba? Lain naman, nagkadto ka naman to, nagkadto ka naman di, naguntat ka naman. Samtang nagadugay, nagatamis ang pagkamatuto mo sa Ginoo. Amen ba? Samtang nagadugay, nagalaray-laray. No? Hindi, nagamatutom. Wala nagauntat,
nagapadayon. Anto niyo bala, grabe na gid ang kalibutan. Kung hindi nyo na siya maintindihan, kag hindi nyo gid na siya makitaan, kag wala ka mo nagabasa sang pulong sang Ginoo, sad to say, no? Basi kita ang nauna nga maulhi. Kay ang maulhi, sila nang mauna sa pag-abot sang aton nga Ginoo. Kaangay lang ina sang isa ka tawo nga nagkadto sa gym. Ambal na gid ma-gym ako. This 2026 from January, kinanglan magka 6 abs ako. Kinanglan may mga muscle, kinanglan kay amo ning akon nga goal. Kinanglan mangin faithful gid ako. No rice sa aga egg, tapos sa gabi hindi magkaon, gamay may mga fruits amo na. So pa-register siya, bayad siya sang 3,000. Niya, amo ni sa first month. So ubuson ko na lang January to December, bayran ko na. Gusto ko mangin faithful ako. Kinanglan nga religious gid ako sa akon nga pagkadto sa gym. So nagbayad na siya. Sang first month, formado. Grabe. Gym, may coach. Sa second month, okay bagid. Pagka third month, okay. Pagka fourth month, wala na siya nagbalik sa gym hasta sang December. Nagbalik sa January. Nagambal siya. This 2027, dapat faithful na gid ako. Bayran ko ang isa ka tuig. Kaya nagtubo sa akon, 1/2 ab lang. So kinanglan, madugangan nga mag 6 abs gid. Dapat mangin religious gid ako sa pag-gym. Kita mga kauturan, kung isa mo na. Grabe nga goal. I will serve Jesus. I will be faithful to Jesus. I will do the ministry for Jesus. Pero una lang, pagkapatay sang gamay nga kalayo, naguntat. Pagkaagi sang gamay nga problema, naguntat. Pagkabutang nimo sa dagko nga mga problema, naguntat. Kag nagpromesa sa New Year's resolution, this year, I will read the Bible from Genesis to Revelation. Tama man, gimbasa na Genesis, Leviticus, Exodus, Revelation. Gimbasa niya ginman, ang title. Wala gid nagbasa sang tuod nga Biblia. We all make empty promises. Ang aton nga pagtuo, wala gid nagdugay. Second fruit, gentleness. Ang gentleness, isa man kung kaysa sa mga bagay nga mabudlay intindihon. Bal nila, kung naghihimo ka sa mga bagay, gentle ka, ang imo nga sitwasyon, ang imo nga kabuhi. But sometimes, gentleness is mistaken for weaknesses. So lantawon naton karon kung ano ang gentleness, nga there is a fruit of the Spirit. Kung lantawon naton ang Greek word, prautes. No, prautes, it means gentleness. It means meekness. Dira ang gingamit ni Paul. So ang isa nga ginalantaw niya diri, magsiling ka nga prautes, gentleness. Do pareho inasang isa ka wild nga kabayo nga ging-trained nimo para nga masakyan nimo kag magamit nimo sa competition. Ang ini nga kabayo weak, ang ini nga kabayo tamaran, pero kung matraining siya, kusog, pag-on nami nga kabayo kag mayara sang power to overcome obstacles nga iya sang iya nga ginadalaganan. Kay kung lantawon nimo ang mga Romans sang una, they have power pero kulang sila sang disiplina. So gentleness in the Bible is not the absence of strength. It is not the sign of weaknesses. It is the strength that has been submitted to the very will of God. That is gentleness. That is weakness. Do pariblas ang kabayo, kusog manipa, kusog magdalagan, pero kay wala sa sang gentleness, wala sa sang meekness, wala siya under sang disiplina, sang nagtraining sa iya. So wild siya. Pero ang isa katawo nga mayara sang bunga sang gentleness, it is the strength that has been submitted to the very will of God, knowing exactly that God is the driver, that God is the coach nga nangin kabahin sang imo nga kabuhi. So muna dapat ang gentle, no? Hindi bala nga daw masiling ka, gentle man ka, ano nga ba ni Jesus Christ? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Ano ba? Amo na ang ni Jesus Christ. Pero kung magsunod ka kay Jesus Christ, tama ka budlay. Mag-follow ka kay Jesus Christ, tama ka budlay. Pero ang hambal niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle. Pero damo,
hindi gusto magkristohanon. Damo hindi gusto magsunod sa kay Kristo Jesus. Pero ang hambal niya, I am gentle. I am humble. Though we are weak, yet He is strong. In our weaknesses, anong hambal niya? My grace is sufficient sa tanan nga weaknesses nga mayara ka. Sa tanan nga mga bagay, no? Being gentle is kneeling to the very source of your strength. To the very source of your existence. Ang tawanan nila si Jesus Christ kung paano niya i-display ang gentleness when He washes the feet of His disciple. Dira nyo mapakita nga gentle si Jesus Christ. Nga nagpangakig siya nga wala siya nagpakasala. Nga sa mga disciples nga iya paghugas ng ilang mga tiil, but He is God, He is the Savior, pero nagpaubos siya. The meekness within Jesus Christ, the example that He sets to us. Bisan pa ang Ginoo, wala niya gintabog ang mga makasasala, wala niya ging hatagan sang tinio ng kaaway nga magdaog sa iya. Neither God condemns, neither Jesus condemns, because gentleness ging pakita ni Kristo nga bisan sa ano nga sitwasyon, He is God. And He is giving us the example. Being gentle means also mayara sang humility. Ano ganing ba niyan? Ephesians 4:2, with all humility, forsaking self-righteousness and gentleness, maintaining self-control with patience, bearing with one another. So, ang gentleness is maintaining self-control. No, nga daw kabudlay, pero ato na sa karon emphasize sa last nga fruit, amo ang gentleness. Nga makita nimo nga you bear one another, being gentle, bearing the fruit gentleness is also bearing one another. Wala ka sang mayara ka sang selfless, unselfish love sa imo nga isig kapareho. It means staying in the relationship even though it is difficult. That is being gentle. That is bearing the fruit of gentleness. Choosing to be gentle when the situation arises. Choosing the right word in a different circumstances. No, though hindi bala naton mapakita nimo nga kundo ka akigon kagid because you bear the fruit of gentleness, mapunggan nimo siya. Using the right word in a different circumstances. Instead nga i-condemn nimo, instead nga i-curse nimo, instead nga maghatag ka sa mga malain nga tinaga sa iya, you choose gentle words. You choose godly words. You choose to do the will of God. Hindi bala nga bangod nga may posisyon ka, bangod nga taas ang imo nga giniskwelahan, bangod nga may kwarta ka, you will use that position of yours to show the people sang mga bagay nga hindi dapat. Pero kung nagakabuhi ka nga ari ini sa imo nga tagipusoon ang prutas ng gentleness, of meekness, you will choose the right words in the right circumstances, in the right situation nga ginhatag sang Dios sa imo. No? So it's not easy to be gentle. Kaya nga ito nabi concepts ng gentleness nga kung buksan mo ang pertahan, kang magsulod ng babae, bawa ka gentle gid sa iya. But gentleness sometimes is choosing the right word to say in a different kinds of situation. That is gentleness. That is bearing the fruit of gentleness, maintaining self-control into our lives. So muna bala, bisan sa aton nga asawa, sa aton nga pagistoryahanay, sa aton nga co-worker, sa mga tao nga makasalamuha naton, may the fruit of being gentle grows in our heart. And though hindi ba lang daw mag-burst out ka, nga instead nga ang imambal, praise the Lord, nagpamalikas ka na, nagpamuyayaw ka na, so nadula sa imo. No? Gentleness is saying the right word in a different circumstances. Amo na ang kung kaisa mabudlay nga magtubo kag i-cultivate sang isa ka tumulo o kag sang isa ka Kristohanon. Ari pag isa pinakabudlay, ang last,
no? Self-control. Sinugid ba lang nagadala sa aton? No, amo ning final nga fruit, self-control. No, honestly, isa budlay bisan sa akon, mabudlay kung kaysa ang magsiling ka nga word nga self-control. Mabudlay siya i-develop. Damo sang gusto, pero damo sang hindi gusto mag-develop sini, mag-cultivate sini kay naga-cause ini sang discomfort even to Christians. Magsiling ka self-control. Especially kung traffic, especially kung may mga sa balay, sa panimalay mo, kung ang imo kabataan perte ka buot, budlay mag self-control. Buot gid ang mga bata, masiling ka ba kabudlay gid mag self-control. Kung ikaw maestra, kung imo nga estudyante, perte pa gid ka buot. Permi lang gid to nagadukulanay, gasumbaganay baw. Madula ang imo nga self-control. Ang Greek word sa self-control, enkratia. It means self-mastery or power over oneself. Meaning you have the dominion over yourself. Self-controlled means dominion over yourself. Hindi siya nga nagawas siya wala mo pasugtan ang imong cravings, wala nimo pasugtan ang imong pride, wala nimo pasugtan ang mga sala nga yara sa imo tagipuson. Instead, ging control siya sang balaan nga espiritu, which is the fruit of the Spirit. No? Nga control. Ano nga baldari sa 1 Corinthians 9:25? Now, every athlete who goes into training and competes into the game is disciplined and exercises self-control in all things. Athlete kita tanan. We are running the race and we must discipline and exercise self-control. Realidad sa aton nga kabuhi, mga tumuluo, mga Kristohanon, nga mabudlay, mag-control, kung kaysa makasinggit kagid. Kung kaysa mayara gid sang tinion nga bisan masiling ka, mabaskog ka na, nagatuo ka na sa Ginoo, nagabasa ka sa Bible, but there are times nga ang imo dugo nagasaka sa imo mga ulo, sa imo mga dulunggan, kag hindi mo na makontrol ang imo nga kaugalingon. Amo na nga sa Manila, kung dito ka sa traffic, road rage. Naakig siya, ging pusil niya, ang iya nga naakigan, naakig siya, kay dugay magtabok, da pareho bala di sa aton, magtabok sa pedestrian lane, daga mo lang na, naman gatabok na pedestrian lane, sa Manila, hindi na pwede. Pag go kagid, kay kung daw Miss Universe ka maglakat, bungguang ka, patay kagid. Diriya sa aton niya, pedestrian lane niya, ngakig pa na, businahan mo. Daw hindi pedestrian lane. So ikaw nga driver, gapangakig ka na naman. So muna nga kinanglan, mayara kita. Kung nagakabuhi kita bilang mga Kristohanon, dapat mayara kita sang discipline. Ang mga athlete, mayara sang strict diet. Kag nagapractice gid sila, hindi ako mag-rice, subong, buwas naman. Diba? Kung isa mo hindi ako mag-soft drink. Next week naman. Dapat mayara kita sang disiplina. Amo nang ginambal ni Paul. Self-control. Exercises self-control in all things. The fruit of the Spirit, self-control, kinanglan magtubo, kag amo ni ang mangin source naton nga dapat hindi maubos sa aton nga kabuhi kay mabudlay. Kung nagaedad ka, kung isa pala akig ka na. Kung nagatubo ang imong edad, nagamature ikaw, kung isa mas the more ikaw nga pala akig. Gamay-gamay nga bagay, mangakig, bisan hindi alakigan, hala mangakig pagid. Kag nagakadula mo na masiling naton, kung kaysa madula man pagka-Kristohanon ko ba? Kung sa ako naman, sa ko, dumadula man pagka-pastor ko ba? Kay gin-share ko na sa mga men, mayara dito sa amon, ang salakyan, ginghimo blackboard sang bata, Z. Dito sa puntang, imbutang niya F, imbutangan niya H, kag imbutangan niya lawig-lawig. Pagkakita ko, sanin ko, pagbugtaw gisaga, pagkita ko, may kurisaw. Tapos dalom-dalom, pagkita kaging gamit niya, shell. So, tagos na tagod gid sa salakyan. Pagkakita ko, nauna daw kalmado pa. Siko, gamay laman ni Goro. Pagpunas ko, nagdamo. May Z, may H, may I. Siko daw ABCD niya. Siko, tani, hindi lang kompleto.
nagsaka ang mga dugo sa akon nga mga ulo, sa mga buhok ko, kag nag-anugid ko, no? Ang perta, medyo nagtabingi, kay gingbang ko, pag bang, nahulog ang isa ka daw, side niya dira nga aluminum, nagkalahulog, sobra ko kabang. Wala man ko nagpamalikas, wala ko namuyayaw, ang pertagid lang kaluluoy ba? Wala gid sa kabalo sa akon. Out of, no, wala ang self-control. Ang bali misis nga kami nagkuri sinaw. Mga bata ko dito sa kwarto, pahimuyong, wala gawas-gawas. Kaya ang perta sa gawas, nagkalatak-tak na ang iya ano, self-control. Nag-aabot sa tiniyon, sin ko ba nalimtang ko, pastor, gali ko ba? Kaluoy ang perta, mayo lang, hindi ni Kristohano ng perta, kay masilingit tani nga, pastor, hindi man ako nag-chorus ba? Diba? Kung kaysa kita nag-aabot, bisan anong imong nga posisyon sa simbahan, deacon ka man, matutom ka man, nag-aabot nga mga akig ka. Pero, dapat mapasag-uli kita, dapat maglabaw gid ang self-control. Kay, we are not, no, hindi na kita ang driver sa aton kauban ano, it is not I who lives, but Christ who lives in me. No, pero hindi kita mangin ipokrito. No? Kaysa ipokrito kita, ang mga Kristohano, nga wala gid ako gapangakig. Kalmado gid ako. Bisan ano kapag sa lawayon sang akon nga mga anak, kalmado gid ang kabutigan ina. Nagaabot gid ang tinion nga masiling ka, ikaw gid ang mangin driver sang imo nga kabuhi. But we must exercise. After sa to, kuha ko man to kaging repair, pero hindi na mabalik. At smile na lang ako eh. Kay nakakasgid ang aluminum sa gilid sang pertahan. No? Kag Lord, sorry. No? At subong okay naman, no? Na-control ko na. No? Hindi mangakig. Okay naman ang akong asawa, okay naman akong anak, wala ako na ginakigan. Kaya hindi man sila ang nag-chorus. No? So sometimes we must know ang pulong sa Ginoo. Amo na sa 1 Corinthians 9:26-27, therefore, I do not run without definite goal. I do not flail around like a beating or like one beating the air, just shadowboxing, but like a boxer, I strictly discipline my body and make it my slave. O kabudlay, no? Discipline my body and make it my slave. Amo na ang bali, Paul. No, kaya ba? Discipline my body and make it my slave. Hindi ako mangakig sang tudo, gamay lang. Madisiplina ako sa pagkaon, kay taas na ang akong uric. No, pero namin, ginabihin kong kay sa karne, hindi gin mapunggan. No, masaling ka, gamay lang. No, gamay na lang bilin, kay naubos mo na. No, isa lang kabaso, nga coke. Isa kabaso, pero nang kita nyo ng dagko, amo na ang baso naton. No, sometimes, but we must strictly discipline ourselves and make it slave. Hindi nga kita ang slave sang aton nga body. Hindi kita ang slave. Hindi kita slave sang sala, kundi discipline. Hindi nato ni mahimo mga kauturan kung wala ang balaan nga espiritu. Tama ba? Sino lang gid ang makakontrol gid 100% sang iya nga kaugalingon, sang iya nga desire, sang iya nga pride? Only the Holy Spirit. We can gain control of ourselves through the power of the Holy Spirit. Kung ara kita, ano gani ang wali ni Manay? Kung nagaangot kita sa puno. Kung wala ka na gaangot, sige ka na pinangakig. Bilog nga simana, pinangakig ka na lang. Wala na pahuway, pinangakig mo. Kay wala ka na nagaangot sa puno nga mo ang source kung nga makontrol ni mo. So make it slave ang imo nga lawas, ang imo kaugalingon. Ano pa ang sa Galatians 5:16? But I say, walk habitually in the Spirit. Seek Him. Be responsive to His guidance. And then, you will certainly not carry out the desire of a sinful nature. You will not carry out the desire kung nagakabuhi ka. No, ma-remind ka sa Ginoo. Kung nakasala ka, balik sa Ginoo. Kung nagpangakig ka, pangayo, patawad sa Ginoo. And control your emotion. Kaya kung isa mabudlay, no, daw, kung mag-edad ka, daw, gamay lang, daw, hilo na lang na bala. Gamay lang gid, mag-burst out kayo, ma-traffic, especially traffic, kung stress ka na, grabe nga inakigay na. No? So, hambal nila, kung mangakig ka, no, pause for a moment and pray. No, pero ako, wala gid ko ito nag-pray ba? Pagkakita mo pa lang may X, may Y, kag Z. Wala na, perta, kaluoy lang gid. No? So, nagpasorry man ko sa pertahan. Okay man daw. No? Patawad niya man ko. So, habitually, walk in the Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. Amo na nga aton nga Ginoo. No? Amo na kung paano naton ma-produce
ang pamangkot dira kung sinong nagapungko sa imo tagipuson. If it is God, if it is the Holy Spirit, then the craving, the habit, ang aton nga mood, makontrol naton with the help of the Holy Spirit as we continue to grow in the presence of God. John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. Lots of fruit, 9. Gentleness, love, joy, kindness, patience, self-control. You will produce lots of fruit. Kung ara ka sa Ginoo, kung wala ka nagbulag sa Ginoo, kung padayon ka nga nangin faithful sa Ginoo, kung padayon ka nga nagapangabuhi sa Ginoo. Always, life is short. Tandaan ginaton mga utod. Sa sining katapusan nga panag-on, life is short. Let us live this brief life, this short life, to the glory and honor of our great and mighty God. May I invite everyone to please rise. Our great and mighty Father, again, thank you Lord sa pag-remind nimo sa amon. Salamat nga ang imo mga gahom, ang imo pagkabalaan, kagay mo nga presensya nagatulod sa amon nga Lord, ma-overcome namon ang mga weaknesses nga mayara kami. And thank you for the fruit of the Spirit nga mong magahatag sang maturity sa amon, magahatag sang matamis nga bunga sa amon, sang more fruit nga makita Ginoo sa amon kabuhi. Hindi lang sang amon nga pagsimba every Sunday, hindi lang sa pag-attend namon sa hilikoton every Sunday, but every day makitaan nga puno kami sang bunga sang balaan nga Espiritu. That sometimes, Lord, malimtan man namon, sometimes mangin weak man kami, sometimes hindi man makita sa amon. But Lord, we pray through the power of the Holy Spirit that you will continue to remind us to bear fruit, to bear much fruit for you, O God. Kag patawara kami, hugasa kami. Hugasi kami sang balaan nga dugo ni Kristo Jesus. Kung mag-abot man ang tinion, nga hindi makita ang ini nga mga prutas sa amon nga kabuhi. And Lord, help us to keep producing and producing and producing more fruit for your glory alone, O God. Lord, I pray sa sining aga, padayon ikaw sa pag-bless sang imong mga anak. Padayon ikaw sa paghatag sang favor sa imong mga anak. Padayon ikaw Ginoo sa pag-ayos ang tanan nga ginabatyag sa imong mga anak. Padayon ikaw sa pag-guide sa amon, sa pag-sustain sa amon sa imong grasya. And remind us always of your words, I am coming soon. So help us to live with purpose, to live in accordance to your will, and to be with your presence always, O God. Salamat Ginoo sa sining aga nga padayon mo kami nga ginapalangga, kag padayon mo kami nga ginahatag sang kapatawaran sa tanan nga tinion. Brothers and sisters in the Lord, as you leave this place, know wherever you go, whatever you do, you belong to the Lord. Speak the good news, deliberate the will of God, comfort the fearful, touch the lonely, sing, hope, pray, and laugh. May God wait on your beautiful soul. May Christ walk beside you, and may the Holy Spirit add a dance to your step. Amen and amen. Together as a family, we join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son.